Good morning mga kamacho na gwapo pa at mga kasexy na maganda pa. O ayan, di ba? Kompletos Ricardos. So lahat ng tao sa mundong ito ay ginawa ng Panginoon na kawangis niya, kaya lahat po tayo ay maganda na gwapo pa. Di ba? Bonus na yung sexy na at macho. Meron akong kwento mga kamacho na at maganda. Ito isang kwento ng mag-ina kung saan ang kanyang ina ay may malubhang kalagayan. So sinubok ang kanilang buhay, mga kamacho na at sexy na. Sinubok ang kanilang buhay sa sakit na naranasan ng kanyang ina. So ang kanyang ina ay may stage 4 cancer. Nung nasa ospital sila, pinapawi sila ng doktor kasi malubha na yung kalagayan niya at ang sabi ng doktor, wala na silang magagawa. Ito napakasakit sa panig ng ina kasi iniisip niya kung paano lang ang kanyang anak. At iniisip din ng anak kung paano na siya mabubuhay at paano na rin yung kanyang ina. Wala na siyang inang mapupuntahan, malalapitan, makakasama. Wala na siyang inang mayayakap sa gabi. Ang kanyang anak ay 11 years old pa lang, so hindi pa talaga masyado niyang naiintindihan yung mga nangyayari sa buhay. So nung sinabi ng doktor na wala nang pag-asang yung ina at himala na lang ang makapagpagaling, nung naiuwi na sa bahay nila ang kanyang ina, naiuwi niya na kasi dalawa na lang sila sa buhay. Single parenting kasi ang kanyang ina at nag-iisa siyang anak. So napakasakit sa isang bilang ina na meron siyang karamdaman at hindi niya alam kung paano na ngayon yung sitwasyon ng anak niya, paano ng kinabukasan ng anak niya. At the same time, yung anak naman, sobra yung pagmamahal niya sa kanyang ina. Kaya dahil sa sinabi ng doktor na himala na lang daw ang makapagpagaling, dali-dali kinuha ng anak. Nung dumating sila ng bahay, pinapahiga niya lang yung kanyang nanay, dali-dali binuksan niya yung alkansya, mga kamacho na gwapo pa at mga kasexy na maganda pa. Dali-dali binuksan niya yung hindi niya na binilang. Lahat yun nilagay niya sa isang supot. Dali-dali pumunta siya sa pharmacy. Pagdating niya sa pharmacy, bumili siya ng gamot. Ito yung nakakaiyak, mga kamacho na gwapo pa at mga kasexy na maganda pa. Bumili siya ng gamot. Ang sabi niya sa pharmacist, pabili po ako ng gamot. Anong gamot ang bibili niyo? At bakit? Sabi naman ng pharmacist, kasi po may malubhang sakit ang aking ina. Ang sabi ng doktor, himala na lang daw ang makapagpagaling, kaya pabili po ako ng himala. Nagulat yung pharmacist. Wala pong himalang gamot, sabi niya. Sabi ng doktor, himala daw, mayroon daw himalang gamot. Yun na lang daw makapagpagaling sa aking ina. Kaya pabili ako. Ang sabi ng pharmacist, Toy, wala pong himalang gamot. Ang gagawin mo, pumunta ka sa simbahan. Magdasal ka. Kay Panginoong Hesukristo lamang po tayo makakahingi ng himala. Ay, ganun ho ba? Sabi ng bata. Dali-dali siya. Dala niya yung supot ng barya niya. Punta siya sa simbahan. Nagdasal siya. Sabi niya, Panginoon, pabilihin mo naman ako ng himala. Kasi may sakit yung nanay ko. Nasa sayo daw yung gamot. Sabi ng bata. Ikaw daw yung may tinda ng gamot, Panginoon. Pabili naman ako ng gamot. Para naman gumaling na yung nanay ko kasi himala na lang daw makapagpagaling. Napadaan ngayon yung pare. Narinig niya yung sinabi ng bata. Lumapit yung pare sa kanya.
kinausap siya, iho. Hindi ganoon ang pagdadasal sa Panginoon. Makiusap ka. So mga kamacho na maganda pa at mga sexy na maganda pa, hindi kasi masyadong nauunawaan ng bata. So, nung sinabi ng pari na magdasal ka ng taimtim, manalig ka sa Panginoon, kasi ibibigay niya kung ano yung gusto mo. Tutulungan kita magdasal. So, ganun yung ginawa ng bata. Nagdasal siya ng taimtim. Pinagdasal niya sa Panginoon ng kanyang ina na gumaling. Sana gumaling ang kanyang nanay. Ganun din si Father. Pinagdasal niya rin na sana gumaling. Umuwi sila pagkatapos ng ginawa nila. Sinamahan siya ng pare. Pagdating nila ng bahay, mga kamacho na guwapo pa at mga kasexy na maganda pa, wala na ang kanyang ina. Wala na dun sa bahay nila. So yung bata nag-iisip. Nag-iisip yung bata kasi wala sa loob ng bahay. Kinuha na kaya ng punerarya? Namatay na kaya si nanay? Namatay na kaya ang nanay ko? Paano kaya? So, ang daming gumugulo sa isip niya na ang ini-expect niya talaga is wala na. Umiiyak siya, mahagulgol siya, iyakap niya yung pare. Sabi niya, Father, wala na si nanay ko. Di, pinakalma ni Father yung bata. Maya-maya ng konti, narinig nila, nagtatawanan sa likod ng bahay. Parang boses ng nanay niya. So, dali-dali yung pare at saka yung bata, pumunta kagad sa likod ng bahay, nakita niya si nanay niya. Nagkwikwentuhan sa kapitbahay. Niyakap ng bata yung nanay niya. Nay, kumusta ka na po? Tanong ng bata. Sabi ng nanay, okay na ako anak. Mayroong pumuntang isang doktor. Kaibigan mo daw siya. Kinausap mo raw siya kanina. Ang sabi mo raw sa kanya, pagalingin mo ako. Kaya pumunta siya rito anak, pinainom ako ng gamot. Natulala yung bata, pati yung pare. Grabe, shock sila. Kasi wala namang ibang kinausap yung bata, kundi si Panginoong Jesucristo lang. Ang Panginoon lang. Kaya sabi ng pare, kita mo anak, naunahan pa tayo ng Panginoon. Nauna pa siyang pumunta rito para pagalingin yung nanay mo. Kaya mga kamacho na maganda pa, mga ka-sexy na at guwapo pa, baliktarin na lang natin. Meron talagang himala. Depende po yan sa paniniwala natin. Kaya doon sa lahat ng mga may karamdaman, ano man yung mga problemang pinagdadaanan natin ngayon, ano man yung mga nararanasan natin sa buhay, huwag tayong mapagod magdasal. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Lahat ng problema may solusyon. Lahat ng sakit, ano ba yung nararamdaman natin bigat, idudulong natin, ipagdasal natin sa Panginoon. Dahil siya lang talaga ang makakagawa ng lahat ng yan. Mayroong himala. Kaya yung pagtitiwala natin, yung tiwala natin, yung pananalig natin sa Panginoon, huwag nating alisin. Huwag nating sisihin ano man yung mga nangyayari, ano man yung mga mangyayari pa lang. Lahat ng yan ay may dahilan. Minsan hindi binibigay ng Panginoon kung ano yung hinihiling natin. Minsan sa buhay, akala natin talagang down na down tayo. Walang tumutulong sa atin. Wala ni isang kaagapay sa buhay. Walang mga kamag-anak, walang kapatid, walang magulang. Pakiramdam mo mag-isa ka lang.
Pero hindi mo alam, gumagawa ang Panginoon nang hindi natin alam. Sabi nga nila, God moves in a mysterious way. So, ganun siya, mga kaibigan, mga kamacho na gwapo pa at kasiksi. Kasiksi na maganda pa. Magtiwala po tayo. Kung ano may hinihiling natin, at hindi man niya kaagad-agad binibigay. Pero pagka binigay man yun, hindi eksakto minsan sa hiniling natin. Pero sinisigurado niya, siksik, liglig, at umaapaw. Sobra-sobra pa ang pagpapala na ibibigay ng Panginoon. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa sa lahat ng may sakit. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Laban lang tayo. Ganun talaga ang buhay. Pero lahat ng yan, may mga dahilan, may mga purpose yan. Ano pa man ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, ipagdasal natin na gumaling. At sana lahat ng may karamdaman ngayon, lahat ng may mga problema ngayon, mawawala. Gagaling sana kayo. No? In Jesus' name. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kita niyo yung bata. Dasal siya ng taimtim. Binigay ng Panginoon. Ayun lang mga kamacho at mga kasexy. Ingat po tayo. Maraming salamat po.